Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po o magandang gabi sa inyong lahat. Sa nanonood ng video na ito, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung prohibition sa shirk. Yung pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala para makagawa tayo ng shirk o magsamba tayo na may pagtatambal sa Kanya. Ang pagsamba po o ang worship in Arabic, ang term po niyan is ibadah. Ibadah, ang pagsamba. Sa amin pong mga Muslim, may 5 pillars of Islam, ito po ay ibadah. Yung magsaksi ka na walang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang. At si Propeta Muhammad ay prophet, ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magsala ka o magsambahayan o manalangin ka ng 5 times, ito po ay ibadah. At ang magbigay ka ng 2.5 na iyong savings, ito po ay ibadah. O yung tinatawag na zakah. Ang magpasting ka sa Ramadan, ito po ay ibadah. Ang pumunta ka sa pilgrimage, ito po ay ibadah. Ang gumawa ka ng mabuti, ito po ay ibadah. Ang magbawal ka ng masama, ito po ay ibadah. Ito po ay pagsamba. Ang tinitibok ng puso mo, pag naalala mo siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay pagsamba. Lahat, gusto nyo sabihin po, in 24 hours the day, nandyan po ang ibadah. So sa pag-iibada, sa pag-worship, stricto ang Islam na kailangan walang masambang iba, kundi ang Allah lamang. At yung mga naunang propeta ay binigyan ng paintulot ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sabihin sa mga tao ang kanyang mensahe. Pinadaan sa mga tao yung mensahe lang po. Sila lang ang bearer ng mensahe. At ano po ang mensahe na ito mula pa nung kapanahunan hanggang ngayon? Ang mensahe po na ito, La ilaha illallah. There is no God worthy of worship except Allah. There is only one God. Yan lang po ang mensahe na dala-dala ng mga propeta. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya patungkol ito kay Moses, kay Noah. Sabi niya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ. Sabi niya, and indeed we sent Noah to his people. Katotohanan na pinadala namin si Noah sa kanyang sambayanan. At sinabi niya, I have come to you as a plain warner. Ako'y pumunta rito para magbabala o magsabi ng galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. That you worship none but Allah. Na pinadala ko dito para lamang sabihin sa inyo na magsamba lamang kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Surely, katotohanan, I fear for you the torment of a painful day. Ako ay natatakot sa masamang mangyayari sa inyo. Mga kababayan, ang pag-worship po, unang-una,
ay dapat you worship Allah alone. Ito po ang dinalang balita lang ng lahat ng propeta na wala kayong sasambang iba, kundi ang Allah yung tunay, yung nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nag-iisang Diyos, hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, siya ay nag-iisang Diyos. At isang tanda ng worship, ibada, ay yung magpatira pa ka, yung umuwi mo sa magpatira pa, sujud, para. Ang sujud, mga kapatid, mga kababayan, is only for Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pwede magsujud sa tao. Hindi pwede. Sabi ng Allah, La tasjudu lisyamsi wal lil khamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sabi niya, prostrate not to the sun. Huwag kayong magpatira pa sa araw, nor to the moon. Huwag kayong magpatira pa sa buwan. But prostrate, subalit magpatira pa kayo to Allah who created them. Magpatira pa kayo sa Allah na si Allah ang may likha. Si Allah ang naglalang sa mga yan. If you really worship Him. Kung talagang si Allah ang wini-worship mo. Kung si Allah talaga ang sinasamba niyo. Huwag kayong magpatira pa kung saan-saan. Huwag kayong magpatira pa kung kani-kanino. That's the proper term. Na ang pagsujud ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya pa, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وأنه لما خما عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Sinabi niya, and the mosques are for Allah alone. Ang mga mosque ay para lamang sa Allah. So invoke not anyone along with Allah. Kaya huwag kayong magdasal, huwag kayong tatawag kung sino-sino sa mosque. Huwag kayong magsasamba ng kahit kanino-kanino. Tawagin nyo lang Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin lang kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. When the slave of Allah, or the Prophet Muhammad, stood up invoking his Lord Allah in prayer to him, the jinns just made round him a dense crown, as if sticking one over the other, in order to listen to the Prophet's recitation. Say, Muhammad, invoke only my Lord. I invoke only my Lord Allah alone, and I associate none as partners along with Him. So, napaka-importante, mga brothers and mga sisters at sa mga non-Muslims na nanonood ng pagsamba natin sa Allah ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasabihin natin, I invoke only my Lord. Nananalangin lang ako sa aking Panginoon. And I associate none as partners along with Him. At hindi ako nagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kaibigan, dapat ating pag-isipan ang mga bagay nito. Tayo ba ay nagsamba? Mahal ba natin ang naglikha sa atin? Kung mahal natin, sambahin natin ang naglikha sa atin. At magbigay tayo ng pasalamat kung sino ang naglikha sa atin. At sinabi niya na siya si Allah. Walang ibang Diyos maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kanino tayo samba? Hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na Diyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming